Yusek, what was the reaction of the president when he learned about the request of US to extradite Pastor Apollo Kibuloy? Opo, nakausap po natin kanina mismo ang Pangulo at sinabi po niya na kailangan po talaga itong pag-aralan mabuti. Pero in a couple of weeks ay magbibigay po sila ng anunsyo kung ano ang magiging desisyon para dito. Can you enlighten us, Yusek, as a lawyer, ano po ba yung sinasabi ng batas natin when it comes to extradition? Is that allowed even though the pastor is facing criminal liability or criminal case here in the Philippines? Nasa agreement po yan, nasa treaty natin with the US at kasama po ito sa provision. Kaya meron tayong dalawang options. Either manatili dito si Pastor Kibuloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas. Pero pwede na temporarily ma-hold, ma-suspend ang kaso dito at magkaroon ng extradition at maipadala si Pastor Kibuloy sa US. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Sa isang media interview po ay nabanggit ni Congressman Sandro Marcos na may mga revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po nung 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung ano po yung sino po yung mga nasa likod at ano pa po ibang mga hiningi? Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well and his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo. Meron po kasing nabanggit si Congressman Sandro na may 3 tao daw po na humarap. At isa daw po doon ay nakaupo po sa gobyerno ngayon. Nabanggit po kayo ng Pangulo kung sino po sila? Kahit siguro mabanggit, since ang sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito, igagalang po natin na manatiling kung ano na lang po yung sinabi ni Congressman Sandro. Sige po. Okay, sunod na tanong mula kay Lester Aller, PRTV. Magandang tanghali po, Yusek. So yung question ko po is related pa rin po dun sa media interview ni Congressman Sandro Marcos. So sinabi niya rin po dun sa media interview na he kind of saw this coming po yung pagkakawatak ng unity, not just because of one person but because po doon sa sinasabi niya po na power struggle o yung labanan para sa kapangyarihan doon po sa likod ng unity team. Ano po yung comment po ng Palace po o ni Pangulo po doon? Sa ating palagay, nakita mismo ni Congressman Sandro Marcos ang sitwasyon kung bakit niya yan nasabi. At makikita rin naman kung inyong i-connect sa lahat ng mga sinabi ng Vice Presidente. Nakikita nyo kung ano ba yung mga demands na maaaring hindi napagbigyan ng Pangulo dahil hindi ito makakaganda sa first, pondo ng bayan, interes ng bayan, kaya hindi napagbigyan siguro ang ibang mga makakahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulo Marcos Jr. Sunod na tanong mula kay Alan Limos, The Manila Times. Good afternoon po, Yusek. Now, in an interview last week po, Vice President Sara Duterte said that without the list of the pro-China officials nga po, even President Marcos could be implicated din as a suspect nga po, saying kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Your reaction po? Ako natawa. Di ko alam kung natatawa kayo. For me, nakakatawa kasi yung kanyang mga sinasabi. Unang-una, nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang interes ng bansang Pilipinas at interes ng ating mga kababayan.
marami na ang humanga at ipinakita na sang-ayon sila kung ano ang stance ng Pangulo patungkol sa ating soberanya. Kung papaano natin ipaglalaban o proteksyonan, especially ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang nakakapagtaka ay wala namang binanggit si Secretary Gibo kung sino yung mga opisyal na kung kayo ay hindi sang-ayon sa interes ng Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea, ay kayo mag-resign. Hindi natin alam bakit silang dalawa lamang na magkapatid ang umalma. Minsan kasi pagka ikaw ay natutumbok, kahit hindi ka pinangangalanan, most probably ikaw ay nagre-react. Thank you. Okay, wala nang tanong mula sa MPs. Ivan Mayrian, GMA 7. May pahabol lang po ako tungkol sa extradition ni Pastor Kibuloy. You mentioned two options, two scenarios. Ultimately, sino ho magde-decide nito and where is the President keen on going? Syempre di ko masasabi kasi sabi ng Pangulo, in a couple of weeks, sa kanya sasabihin kung ano yung pwede niyang stance patungkol dito. So lahat naman to ay dapat na dumaan sa proseso dahil may batas naman po tayo. At magde-decide po sila. Ibibigay niya po kung ano yung dapat na gawin patungkol dito. Okay. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Yusek, obviously, the President did not grant the demands of the Duterte camp. Pero ano po yung nakikita ng Malacanang na reason or like end result for why they demanded to choose the Executive Secretary, the House Speaker, and the Senate President? Ako may sarili ako opinion. Kaya lang hindi naman binigyan ni Pangulo kung ano yung nasa isip niya. Pero kung tatanungin niyo kung ano opinion ng PCO, pwede ako magbigay. Can we have it, ma'am? Ang nakikita ng PCO dito, power struggle, kontrolin ng Pangulo, maybe the plan to remove the President, like what happened before. That's the opinion of PCO, not the President's. Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Balik na sa iyo, si Claire. Okay, thank you. Salamat.